Yun nga ginawa na natin yung negosyo, sabi sa'tin i-post lang natin sa Facebook. Kung ano man yung ginagawa natin ngayon, i-post lang natin sa Facebook, sa internet, any other social media applications, 'di ba? So dito ko naranasan nung pandemic na kumita ng almost 100,000. Ayan 'no. So, ang good news diyan sinabay po natin siya sa pag-aaral po natin. So, lucky for me kasi ano 'no, pandemic that time. So, online class lang kami nun. So, puwedeng nasa side yung klase ko, nasa side yung training. Or nasa kabilang screen lang yung ano ko, yung ano 'to, pagsasagot sa mga inquiry sa Facebook, 'di ba? Kaya sobrang ano 'no, sobrang natuwa din ako kasi imagine 'no, hindi ko rin naman in-expect na kumita ng ganito kay I Am Worldwide 'no. And then ayan naranasan din natin na kumita ng almost 130,000 pesos, 'di ba? So nung 2021 yan po yung naranasan natin na weekly din talaga kumikita, and weekly hindi siya consistent 'no. Paiba-iba talaga yung pumapasok na income sa atin 'no. And 2023 umabot ng 200,000, grabe. So, sabi ko, sige na nga, i-full-time na natin si I Am Worldwide. Hindi na natin pinush through yung ating career. So, by the way, I'm ano no, civil engineering graduate, 'di ba? Graduate po tayo ng civil engineering pero hindi na natin na pursue kasi nga, 'di ba? O, wag na nating sabihin kasi naka-live po tayo. Ayan, no? And then, dito din natin naranasan na kahit Christmas, December, kumikita pa rin tayo. 'Di ba? Pwede bang pa-type, thank you, I am worldwide. O, 'di ba? Ang haba. Para maano naman, ma-exercise ang ating mga daliri. Ayan. Thank you, I am worldwide. Kung nagpapasalamat ka sa company na ganito na sobrang generous, no? Sobrang generous ng company natin. Kumbaga, ibibigay talaga sa'yo lahat-lahat na. 'Di ba? Sa mga ambassadors, products, 'di ba? And even the compensation plan, 'di ba? So, ayan no. And then dito natin naranasan yung mga multiple bonuses, no? Kay I Am Worldwide. So, sa Just For You and Give Me Five, doon po tayo nakakuha ng 315 in total, 315,000. Tapos ang puhunan lang natin 112,000. Pero ito maliit pa to. Maliit pa 'to compared sa mga other top mentors natin, pero nandun na, eh, 'di ba? Malayo na pero malayo pa. Okay, so iginugol din natin yung mga millions na 'yan 'no, sa mga bonuses na meron tayo kasi ano naman siya, eh, posible. Bakit? Kasi unlimited, 'di ba? Unlimited ang sharing ng hope, unlimited ang mga bonuses na meron tayo, and wala pong time frame 'yan. O 'di ba, para tayong nag-IBP bigla. Ayan 'no, and then dito rin natin naranasan yung magkaroon ng passive income na 200,000. Ayan, yung uni-level commission. Dati hindi ko pa siya ma-appreciate kasi tigli ₱5 lang, eh. Pero ngayon, yan na yung nilu-look forward natin every month, 'di ba? So, grabe 'no, ang ganda ng binigay sa atin na, sistema kay I Am Worldwide, 'di ba? And then 'no, dito rin natin nakuha yung mga sasakyan natin. So, hindi naman halata 'no, na ang favorite color natin is red. So, siguro sa pangatlong ilalabas, red pa din. Okay. So, ayan, dito natin nalabas yung si Geely Coolray. And then yung latest natin ngayon is yung Mazda MX-5. So, ginaya lang natin yung mentor natin. Ayan, si Mentor RJ Ferrer. Ayan 'no. So, ayan, dito din natin nakuha 'no, yung mga incentives. So, from a 112,000 pesos na platinum package na kinuha natin, dito natin nakuha yung libreng phone. Ayan, iPhone 15 Pro Max 1 TB nung tayo po ay estudyante. Okay. So, ang maganda dito 'no, kung ikaw estudyante ka pa, yep ka pa, 'no, naku, i-maximize mo 'yan. Lalo't meron tayong ongoing 'no, na yet incentive 'no. So, i-ask mo lang yung mentor mo kung paano mo siya ihi-hit, magpa-guide ka. Ayan, magpa-guide ka kung paano mo siya makukuha. Okay. And then dito rin natin naranasan 'no, na magpa-shopping, ayan, ng 100,000 worth of items, 'di ba? So, kasama natin yung mother natin diyan kasi gano'n kaganda ang sistema natin. Yung mother ko po ang upline ko. 'Di ba? So, kung ano man yung pasok sa akin, pasok din sa kanya. So, ganito kaganda yung negosyo na meron tayo, no? Kung gagawin mo siyang, ano, no, kasama yung mga family mo, mas maganda. 'Di ba? So, ayan, kasama din natin si Mentor RJ and Mentor Nice Romualdo, 'di ba? So, dito natin naranasan, no, first ano ko yan? First LV bag, tapos
first Gucci belt, 'di ba? Dahil dito sa incentive na nakuha natin kay IAM. And eto grabe 'no, yung South Korea 5 days and 4 nights kasama natin ang Team Blast. Eto parang nami-miss ko na kasi sobrang init sa La Union. Sobrang init sa La Union, 'di ba dito nung nasa South Korea kami naka-fur coat kami. Ngayon dito parang nakasando na lang. Kasi sobrang init mo ngayon sa La Union 'no, pero ayan 'no, sobrang nakaka-miss 'yan 'no, pero nakakatuwa kasi, sobrang generous ng ating ano 'no, Mentor May, 'di ba? Dahil tayo po ay napabilang din 'no sa ating South Korea travel incentive, 5 days and 4 nights, all expenses paid, 'di ba? Magpo-posing ka na lang pati picture mo libre pa, 'di ba? So ayan 'no, talagang in-enjoy natin 'yan. And yung last natin na travel incentive 'no, yung Hong Kong. Ayan, kasama naman natin yung ano 'no, other Team Prime na members po natin 'no, mga kasama po natin. And even yung host natin 'no, kasama din po natin sa ating Hong Kong incentive. Ayan 'no. So, ang ganda ding gawin 'no, si I Am Worldwide, kumikita ka na tapos may mga pa-incentive pa na ganito, 'di ba? Ang daming ano 'no, ang daming mga ano 'no, pabigay sa atin. Sabi ko nga sobrang generous ng company natin. And even yung mga founders po namin sa Team Prime Worldwide 'no, dito ko rin po naranasan 'no, mapa-billboard, 'di ba? Hindi isa, dalawa, tatlo, tapos yung recent po natin is apat, pang-apat po 'no. Dito po natin naranasan na mapa-billboard din po tayo 'no. Soon, 'di ba, kay I Am Worldwide mapa-billboard din tayo, 'di ba? Claiming po 'yan 'no. So, and then ayan 'no, yung business center natin, I Am Business Center, dito po 'yan sa La Union. So, kung kayo po ay may mga members or may mga ano 'no, may mga kakilala sa La Union, so bukod sa surfing, nandito din ang I Am Worldwide, 'di ba? So, 'di ba nag-plug pa ako ng IBC. Ayun 'no, pero ayan kontakin niyo lang yung page namin diyan. So right now, we have multiple elite executives sa team po natin 'no, and multiple car achievers din po under our organization. Now, ang question po diyan, ayan, ayan na pala yung team natin, ayan. Ang question po diyan 'no, so paano ba katulad kahapon 'di ba diniscuss yung paano mag-multiply, 'di ba, mag-multiply ng mga members. Ngayon, paano ba mag-step up or bakit kailangan natin mag-step up, okay? Puwede bang pa-type diyan sa chat box, step up. Ayan, step up. Hindi tayo sasayaw ha, step up. Ayan, step up po meaning sa business po na ginagawa natin. Okay, step up, stepping up, leadership in action for your business and your team. So, napakahalaga yung word na yan or yung sentence na yan, stepping up. Okay? Bakit? Kasi kailangan din po yan ng negosyo mo at kailangan yan ng team mo. Okay? So, i-ano natin yan, no? Kumbaga, isa-isahin natin yan kung bakit nga ba. So, what does stepping up mean? Sabi dito, taking initiative even without being asked. Okay? Hindi mo nahintayin na sabihan ka ng mentor mo na ganitong gawin mo, mag-ano ka, magpa-expose ka, mag-flyering ka, mag-posting ka, 'di ba? Or ano pa ba, yung mga sinasabi ng mga mentors natin, 'di ba? Mag-rank up ka, mag-hit ka ng incentive, 'di ba? Kumbaga, meron na tayong initiative. Pero kaya tayo may mga ganitong trainings dahil para pag tayo mag-i-initiate tayo ng actions natin, align pa din. Okay? Yun na, very important yun. Yes, pwede tayo mag-step up, pwede tayo mag-initiate ng action, pero dapat aligned pa din. Okay? So, kaya andito yung mga trainings natin, no? Nag-spend ng time yung mga top mentors natin, no? Na, alam mo yon mag-create ng mga trainings na ganito, online, offline, 'di ba? Even sa bonding nyo, nagme-mentoring kayo, 'di ba? Kasi kailangan aligned ka. Okay? Para hindi ka mawala. And then, owning your results. So, kung success man yan, i-own mo yan. Pero kung failure man yan, i-own mo din. Okay? Hindi pwedeng ano, no, masaya ka lang or nagpapakita ka lang kapag may resulta ka. Tapos pag nawala na yung mga members mo, 'di ba? Or ano na may mga mali nang nangyayari, may mga problema na hindi ka na nagpapakita. 'Di ba? Owning your results, kailangan i-own mo pa din 'yan. Okay? Tanggapin mo lang 'yan, 'di ba? Inamnam natin 'yan.
And then, being solution focused, not problem focused. So, yun nga, katulad ng sinabi ni VP Aika nung last mentoring sa amin, no? Kailangan tayo mismo ay solution-oriented. Okay? Kung may problema, dapat ikaw ang sasagot. 'Di ba? For example, kung sa finances man 'yan sa mga kakilala mo, dapat ikaw ang sasagot. Meaning hindi ka mag-ano, hindi ka magbibigay ng pera. Kumbaga, ikaw magbibigay ng opportunity, 'di ba? I-share mo si I Am Worldwide because alam mo na 'yun yung makakatulong sa kanya. So even sa team po natin, no, sa mga grupo natin, pag may problema na nangyayari, sabihin natin may attrition, na parang yung sa products, ang tagal dumating, no? Kailangan tayo mismo solution-oriented. Kailangan tayo mismo nagpapakita or nagbibigay ng solusyon sa mga members natin. Okay? And then, leading by example. Ayan, no? So, kailangan tayo mismo ginagawa natin yung dapat gawin ng mga grupo natin, ng mga members natin. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng stepping up. Okay? So, sa akin, that time, kailan ba to? Anong year to? Nakalimutan ko anong year to. Pero nung nag-hit po tayo ng Sapphire, eto po, aminin ko po sa inyo, hindi po ako ganun kagaling magsalita talaga. Ayan, nauutal ako, sobrang mahiyain ko po. Kung familiar ka sa DISC, ang personality ko po ay S. Sobrang S. Parang nawala na yung ibang personality. Walang puntos. Lahat nasa S. Ibig sabihin, sobrang steady, sobrang mahiyain, takot ako. Takot humarap sa maraming tao. Yan. Sino mga mahihiyain dito? Pwede bang pa-type 1? O baka hindi pa mag-type 1 yung mga mahihiyain. Kasi nahihiya sila. Hindi, magta-type 1 sila. Kasi type lang naman hindi naman magsasalita sa harap. 'Di ba? So, ang personality po natin is sobrang mahiyain po. Okay? So, kapag ako sasalita sa harap, parang talagang nauutal na natataranta, na may mental block, lahat na po ng feelings na nararamdaman ko nandoon sa point na yon. So, nung tayo po ay naging Sapphire, meron kasing culture before na kapag nagra-rank up ka, I believe until now ginagawa pa rin naman, no? So, kapag nagra-rank up ka, ini-invite ka ng mga ibang mentors. As in crossline, 'di ba? Ini-invite ka para mag-speak, mag-share sa kanila. So that time, tinanong ko yung mentor ko, "Mens, ano pong i-share ko?" Anong i-share ko po dito? Parang, "Mens, nahihiya ako, i-share ko ba yung yung simula nung pinanganak po ako." Biography pala, no? So, ganun yung feeling ko that time. And that time, nung tayo po ay nakahit ng Sapphire, dun din po nag-shoot up yung team natin sa Hong Kong. Yung tawag nito, yung mga members natin sa Hong Kong, ang bilis nila, ganyan-ganyan, pay in agad. Pag nakikita sa Sunday, nagkakaroon ng pay in agad, di ba? Tanong na sila ng tanong sa akin, "Mens, yung Garcinia po ba ay ganito? Mens, yung Asay po ba, yung barley po ba ganito? Mens, paano po yung..." Ay, wala na. Na ako. So, sabi ko nung that time, kailangan ko na talaga mag-step up. So, wag niyo pa akong gayahin. Baka hintayin niyo pang lumaki yung grupo niyo, hintayin niyo pang dumami yung members mo tsaka ka mag-step up. So, wag niyo pa akong gayahin. Okay, ang dami kong pagkakamali that time. Okay, pero yung time na yan, nung na-realize ko, kailangan ako mismo marunong na. Kaya dati, ang ginagawa ko, kahit walang product knowledge on that day or on that week, naghahanap po ako sa YouTube. Hinahanap ko sa website ni I Am Worldwide, mga ingredients ng products, tapos sinesearch ko kung ano yung benefits niya, 'di ba? Product knowledge, talagang nagno-notes ako noon, may picture-picture pa, may drawing pa ako noon, 'di ba? And then even sa mga system kay I Am Worldwide, yung IDBP. Ayan, no, talagang inuulit-ulit ko yan kasi ang dami nagtatanong sa akin, paano mag-hit ng ganito, paano neto, paano yung maintenance nito, yung Project 001 and all, 'di ba? Paano nangyayaring may commission kami dito? So talagang lahat inaral natin. Okay? So kahit wala pang training na nilalabas yung mentor natin, no? Talagang hinahanap ko na sa YouTube kasi ang dami. Even yung mga old videos ni I Am Worldwide, talagang pinapanood ko pa kung paano magbagsak sila press, sila VP, 'di ba? Even kay VP, talagang tambay ako sa YouTube nung dati kay VP, 'di ba? Kasi kailangan din natin yung mind setting 'di ba?
So, in short, kailangan ko mag-step up kasi may grupo na. Oh, yun yung mali ko. Kayo, kailangan natin mag-step up kahit wala pa tayong grupo. Wag mong hintayin na again, wag mong hintayin na lumaki 'yan bago ka mag-step up. Kasi ang mangyayari diyan, malalagasan ka talaga. Okey, yun po kasi yung nangyari sa'kin. Nalagasan talaga ako kasi hindi na ako makasagot. Hindi ko na alam kung anong gagawin, hindi ko na alam anong next step. 'Di ba? So, 'wag nating hintayin na 'yun yung mangyari sa'tin. So, kailangan talaga yung mag-step up talaga tayo. So, ngayon since tayo po ay nasa La Union, wala po yung mga top mentors namin dito, kami-kami lang po magkakasama. So, ako talagang nag-step up tayo for our team. Okay, so eto yung time, di ko alam kung EEA ba 'to or ano 'to, anniversary ni I Am Worldwide. Talagang nag-ano tayo, talagang parang tayo magfi-field trip, o 'di ba? From La Union pumunta po tayo ng Manila ng sobrang dami po natin, 'di ba? Talagang nag-rent na po tayo ng nakalimutan ko anong tawag dito, eh, parang minibus siya, 'di ba? Para madala natin yung grupo natin. So tayo nag-step up for our team. 'Di ba? So, hindi ko na hintayin na, yung mentor, "Mens, wala po kaming pambiyahe." Hindi na. Tayo na po yung gagawa ng solusyon. Magco-coaster na tayo. Yes, coaster. 'Di ba? Para sa grupo natin. Kasi nga dapat solution-oriented, solution-focused tayo. Okay. So, 'yan, reality check. Walang growth na nangyayari sa comfort zones. O, i-check mo, baka nasa comfort zone ka pa. Okay, i-check mo baka nandun pa tayo sa ano pa tayo, yung relax pa tayo. Dapat hindi tayo relax. Gano'n ang ano, eh, gano'n ang growth. Kasi may nabasa ako, sabi doon, tawag nito, 'pag ikaw na yung pinakamagaling, eto na lang example, sa exam, sa klase, 'di ba 'pag ikaw na yung ano, yung mataas na yung grado mo, pasado ka na, hindi ka na mag-aaral, hindi ka na magre-review, basa-basa na lang, 'di ba? Kasi alam natin, tayo na yung may mataas, okey na yan, pasado na yan, eh, 'di ba? So, ang in short, ang nangyayari, nag-stop na tayong mag-learn. Okay, nag-stop na tayong matuto. Hindi na natin siya pinag-aaralan. Okay, so ang nangyayari, walang growth doon. Pero itong tignan mo, kung may challenges na dumadaan sa'yo, 'di ba naano ka, na una siyempre ang ano natin 'yan, ang first na ano natin diyan, experience, natataranta, hindi alam kung anong gagawin. Tapos ang nangyayari, ano, naghahanap na tayo ng solusyon. Okay, naghahanap na tayo ng solusyon. Ay naku, eto si ganito, ganyan-ganyan. Ay eto si ganito. So, ang nangyayari, natututo ka na natututo. Kasi naghahanap ka na ng bagong ways, ng bagong solusyon, 'di ba? So, walang growth kapag nasa comfort zone ka. Kapag nasa comfort zone ka kasi minimal ang challenges. Minimal lang. Pero kapag wala ka sa comfort zone mo, ang laki ng challenges. 'Di ba? Kaya embrace natin yung challenge na 'yan, 'di ba? Embrace natin yung challenges na 'yan, ba't tayo matatakot, nandiyan naman siya, 'di ba? So, excuses delay success. Okay? Ay, means bawal po ako diyan. Ay, means hindi po ako makakarating na. Hindi po ako makakarating diyan, kulang po yung ganito ko. Ay, means wala po kasi akong on-hand na products. Ano pa ba? Ay, means hindi pa po kasi ako marunong mag-IBP. Means hindi ko pa po kaya mag-prayer. Ay, grabe, wag naman sana, 'di ba? So, every excuses po natin nade-delay yung success. Nangyari po din sa akin 'yan. Sabi sa akin ng mentor ko, si Mentor RJ Ferrer, ayan, talagang kumpleto lagi. Mentor RJ Ferrer, ayan, sabi niya sa akin, "Mag-IBP ka na." Nung 2020 'to, pandemic, online na lang 'yun, "Mag-IBP ka na ha, para ano, ayan, ikaw na yung ise-set ko." Eh, sabi ko nun, "Mens, hindi pa ako marunong." Eh, hindi ko talaga inaral naman kasi. Hindi ko naman talaga inaral, kaya hindi talaga ako marunong, 'di ba? Ay, "Mens, hindi ko pa kasi kabisado 'yan." Eh, hindi naman natin kakabisaduhin ng IBP, nasa slides naman, 'di ba? So, ang dami kong excuses nun hanggang sa tumagal ng tumagal. Oh, 'di ba? 'Di wala. Nung may mga pay-ins na tayo, hindi natin natutok. Kasi hindi tayo marunong mag-talk, eh. Oh, yun yung nangyari.
nade-delay yung success mo. So baka ikaw, praying ka ng financial blessings. So, yung mga income, weekly income. Pero ang tanong, nag-IBP ka ba? Nag-i-invite ka ba? Nagpo-prospecting ka ba? Nagpa-flyering ka ba? Baka nauna yung excuses natin. O, 'di ba? So, 'yon, consistency beats motivation. So, nasabi din 'to ni VP, pero unti-unti na nga lang sabihin ko kasi meron tayong training kay VP, ayan. Maganda, maka-attend kayo dun, sobrang ganda ng training ni VP. Okay? So, kahit anong ganda ng sistema na meron ka, kahit anong ganda or kahit gaano kagaling na ng mga members mo, 'di ba? Laki na ng members mo, laki na ng team mo. Tapos magaling ka naman magaling ka na mag-speak, pero walang consistency. Ano tingin niyo pong mangyayari doon? Ano pong tingin niyo mangyayari doon? Magaling na malaki na yung grupo mo, magaling ka na mag-speak, 'di ba? Pero walang consistency, minsan nawawala ka. O, minsan hindi ka na nagpapakita sa members mo. Minsan, hindi ka na nagre-respond sa members mo. Di mo na nire-replyan. Oh. Madalas, hindi ka na nagpa-participate. Oh, ano pong nangyayari doon? Mag-a-attrition ka talaga. Okay? Sabi ko, yung mentor ko nagre-relax na eh. Di mag-relax na din ako. Ganon. So, ganon po yung nangyayari. So, ang question, are you reacting or leading? Uma-action ka lang ba kapag andyan yung problema, or nagli-lead ka talaga ng grupo mo? Tsaka ka lang magre-react pag may problema, or nagli-lead ka, ikaw mismo yung nangunguna. Nagets ba? Are you reacting or leading? Pag ba may mga inassign sa'yo yung mentor mo, nagre-react ka? Or dapat ikaw na mismo yung gumagawa, nag-initiate ka na, tapos pinapaganda mo pa? Meaning to say, yung excellence talaga nandoon. Talagang inaral mo, for example, sa IBP, inaral mo siya kung paano gawin, ginaya mo yung mga punchline ng mga mentors mo, 'di ba? Or nag-excuse tayo, nag-react tayo doon. Mens, hindi kasi talaga. Mens, wala akong slides. Mens, naka-cellphone lang ako, wala akong iPad. Oh, ayun, 'di ba? Oh, kaya minsan yun talaga. Reality check, okay? Mindset shift. So, ayan, kailangan may ma-shift natin yung mind natin kasi very important. Sa lahat na napanood ko na videos or karamihan na videos na panood ko kay VP, very important talaga yung mindset mo. Kasi yes, hindi mo hindi mo maiiwasan. For example, nasa training ka ngayon, o 1 hour to, 1 hour yung training, motivated ka, inspired ka. Tapos pagdating sa bahay, puro negative na yung naririnig mo. Puro problema na yung dumadating sa'yo. Hindi mo maiiwasan yun. Pero pwede mong iwasan, or pwede mong i-solid talaga yung mindset mo. Na kahit anong rinig mo, ng kung ano-ano, solid yung mindset mo, na hindi ka nasa-sway. Sabihin sa'yo ng client mo, mahal yung barley mo. O, hindi ka nasa-sway. Kasi alam mo yung quality na meron tayo. Na hindi to basta-basta barley. Pure barley to. Diba? Hindi to nilagyan ng kung ano-ano. Diba? So, very important yung mindset. Ayan, kay Mentor Poy, talagang naano ko to kay Mentor Poy, yung mindsetting talaga. Sobrang importante. So, from bahala na to I commit. Diba? I commit to excellence. I commit to, eto, dapat kailangan maganda. Diba? From, try lang natin. To, I will learn. Nakita mo yun, may intention ka. Compared sa, parang, sige na nga, go lang. Diba? May intention ka. Diba? Pag may time, I make time. O, diba? So, ayan, saludo ako sa mga working, sa mga OFWs natin na talagang they make time na makasama. Diba? And sure enough, talagang papunta na sila sa pagre-resign. Hindi. Papunta na sila doon sa success. Diba? So, ayan nakita nyo yung pag-shift natin ng mindset. Very important yan when it comes to this business. Again, madami kang maririnig na negative. Okay?
So, yan. 5 keys to remember. Actually, mabilis lang tayo dito. 5 keys to remember. Una, show up. Kahit demotivated, gawin mo pa din. 'Di ba? Kahit ano, no, kahit parang wala kang gana, gawin mo pa din. Number 2, own it. Katulad ng sinabi ko kanina, results mo, responsibility mo. Number 3, stay consistent. Kahit small actions, tuloy-tuloy. Kasi nga, pag walang consistency, wala talaga, lagapak. Ayan. 'Di ba? Kahit anong ganda ng sistema, pag walang consistency, wala talaga. Number 4, lead by example. Gawin mo muna bago sabihin. Okay, gawin mo muna bago mo iutos. Okay, number 5, lift your team. Hindi ka aangat mag-isa. Okay? Pag ikaw at ikaw at ikaw at ikaw at ikaw pa din, nako, hindi tayo aangat. Ikaw lang, pero mahihirapan ka na. Sa dulo mahihirapan ka na pag ikaw pa din ang nagkakaresulta. Okay 'yon na you step up for your team kasi wala pa nag-i-step up. Pero, as much as possible, may mapa-step up tayo sa team natin. Okay? So, una, show up. Discipline over motivation. Parang may narinig ako, may nagsabi, temporary lang kasi yung motivation eh. Temporary lang yan. Motivated ka ng isang araw. Motivated ka nung training. Motivated ka nung ISO. Motivated ka nung events. Tapos, sabi ko nga, pag uwi mo, negative na. Tapos, nare-reject ka pa. Tapos, na-Indian ka pa. O, di ba? Ako ba yon? O, di ba? So, wala. Kailangan, mas piliin mong disiplinado ka. Yung gising mo, yung actions mo, ano yung gagawin mo on that day, kailangan disiplinado ka. Okay? Consistency beats mood. Okay? So, ito na sinabi ko, kailangan wag kang umasa sa kung, ay, ito, tinatamad talaga ako eh. Kaya hindi ko gagawin. Kailangan nandun pa din yung discipline mo at yung consistency. Hindi ka magdedepende sa mood mo. Okay? Yung actions mo, hindi magdedepend sa mood mo. Kasi yung bills mo, hindi magdedepend yan sa income mo. Okay? Every month, pupunta pa rin yan. Yung electricity bill, yung tubig, yung renta, first week ngayon, di ba? Nagbayad nga tayo ng mga bills eh. Hindi naman yan magdedepende sa income mo. Kaya dapat yung consistency at yung discipline natin, hindi nagdedepende sa mood natin. Okay? Then, progress starts with showing up. Okay? Progress starts with showing up. Nag-show up ka sa client mo kahit alam mong 50-50 hindi a-attend. Diba? Nag-show up ka sa member mo kahit yung invite niya hindi naman pumunta. Okay? Nag-show up ka sa mga trainings. Nandito ka ngayon, ayan. Nakumpleto mo yung 1 week ni mentor mo na special training. Diba? Nag-show up ka sa events ni IAM, EEA. Diba? ISO. Tapos yung anniversary natin. Nag-show up ka sa anniversary ng team mo or ng upper team na meron ka, yung umbrella team nyo. Nag-show up ka. Every time na nagpapakita ka, every time na may willingness kang matuto, may progress. Okay? Winners show up even when they don't feel like it. Kasi ang dami kong narinig dati dito sa amin doon. May IBP. Mens, umuulan kasi. Ha? Ha? Umuulan kasi, mens. Mens, ano kasi, hindi sumipot yung invite ko. Mens, ganito kasi, ganyan. Ay, wala na. At hindi mo mamamalayan, yun yung napapasa mo sa mga magiging members mo. Yun yung karma. Ayan, yun yung babalik sa'yo. Ganon. Okay? Own it. Yan. No blaming, no excuses. Nung nagka-resulta ka, todo pasalamat ka sa mentor mo. Tapos, nung may problema na, todo pasa pa rin sa mentor mo. Kumbaga, sinisisi mo, mentor ko kasi. Ba yan? Ganun. Diba? Check mo yung actions mo. Baka nag-result yan or nagresulta yan dahil din sa actions natin. Okay? No blaming, no excuses.
Okay? Accept where you are now. Aray. Ayan, accept mo kung nasan ka ngayon. Okay? Kung ano man yung status nyo ngayon, accept mo, tapos mag-take control ka and improve mo. Accept mo na yan yung problem nyo ngayon, tapos mag-take control at mag-improve ka. Paano ka mag-i-improve? Trainings. Tapos apply mo. Okay? Accept mo kung for example may attrition, accept mo kung example may problem sa team mo, accept mo tapos gawa ka ng solution. Ganun ha, hindi yung accept mo lang tapos magdadrama na tayo. Ha, men, kasi talagang wala talaga. Oh, wala na. Accept and then may kasunod kasi yan may kasunod. Take control and improve. Accountability gives you the power to grow. Okay? So, sabihin natin, for example, ikaw, nawala yung grupo mo. Mens, kasi yung mentor ko, wala na, hindi nagpapakita na. Mens, kasi, talagang kulang yung budget ko, kaya hindi ako makaano. Mens, kasi, ganito, ganyan. Yung ganito, ganyan. 'Di ba? So, wag na tayo wag na tayo mag-blame. Iwasan na natin yung excuses. Then, maging accountable tayo sa kung ano man yung nararanasan natin ngayon. Okay? Then, stay consistent. Keep going even with small steps. Baka na o-overlook mo yung mga small steps natin. Diba? Yung pinaka-basic kay I Am Worldwide, yung I Am 5, baka na o-overlook mo. Nagfo-focus ka na lang sa kung ano yung pumapasok sa team mo. Nagfo-focus ka na lang sa, mens, ba't wala dito? Wala kayong pinasok dito. Mens, ba't wala? Baka nagfo-focus ka doon. Okay? Check mo yung basic. Yung I Am 5. Yung system na meron tayo. Okay? Yes, nandun yung follow-up, pero wag ka doon mag-focus. Okay? Keep going even with small steps. Inviting, prospecting, presenting, closing, follow-up. Nakompleto ba yung 5? Ayan. Lagot tayo pag di natin nakompleto, nasa live pa naman tayo. Mababalikan to. And then, trust the process. Ito. Ang ganda, ang sarap kayang gawin si I Am. 'Di ba? Eto personality ko, ako. Ako, mahiyain ako. Pero tuwang-tuwa ako pag ang dami kong nakikilalang bago. Tuwang-tuwa ako sa bago kong nami-meet, sa mga community na nabi-build. Kasi ang saya nilang kasama. Walang tsismisan, walang backstaban. Talagang hataw. Mens, ito, ganito. Naku, mag-ano tayo, puro vision. Na-gets? Kaya naka-live pala tayo, wag na. Baka marinig ng mga friends natin from the outside world. Hindi. Ayan, no? So, trust the process. Ang saya-saya kasama yung mga members kay I Am Worldwide. Kasi ang saya lang nila. Ang saya lang nila. Tapos, visionaries. May vision. May hataw. Okay? Small wins plus daily grind equals to success. Okay? So, every small steps, every day na ginagawa mo, may nangyayari. 'Di ba? Kahit yung 0.1, 0.1 yan, 'di ba, nag-aano pa rin naman yan, lumalaki ng lumalaki yan. Compared sa malaki agad, tapos, walang growth. Di bumagsak din ulit. Ganon siya. Lead by example, actions speak louder than words. So, kailangan pala dapat nakikita muna sa'yo. Sabihin natin, tama naman yung ipapasa mo sa team mo. Eto mens, magpa-event kayo dito. Eto mens, mag-ano kayo dito, mag-IBP kayo dito. Eto mens, mag-prospecting kayo dito. Tama naman yung pinapasa mo sa grupo mo. Pero hindi nila ginagawa. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sa'yo nakikita. Okay? Hindi sa'yo nakikita na ginagawa mo. Be the standard of your team. Pwede rin naman kasi ganito. Sabi mo mag-prospecting sila. Pero hindi nila alam kung paano yung prospecting. Pwedeng ganon. Kaya hindi nila ginagawa. Hindi nila alam kung sinong ililista nila. Hindi nila alam kung paano dadami yung prospect niya. Or sabihin natin sa IBP. Mag-IBP ka na.
Sige po, mens, pero hindi gagawin. Tapos mama. Baka, hindi niya pa kasi alam. Hindi kasi sa'yo nakikita. Ganun siya. So, be the standard of your team, show discipline and consistency, and show belief in the system. Hindi ka nasa sway. For example, may problema na ni-raise sa'yo si member mo. Ang dami sa akin eh. Ito, example ko na lang sa member ko. Sabi niya, mens, dito sa lugar namin, ang dami nag-underprice. Ang dami nag-underprice, mens. Ang daming, tawag nito. Ayun, ang dami nag-underprice. Parang hindi ako makabenta. Oh. So, sabi ko, ako, talagang solid ako. Sabi ko, kahit anong mangyari, kahit ang dami mong nakikita nag-underprice, hindi yan kumikita. Okay, hindi yan kumikita. Wala namang income pag underprice, di ba? Hindi yan kumikita. Doon pa rin tayo sa tama. May belief ka sa system na ito yung nilatag ni IAM, dito ka sumunod. Every time pupunta kami lagi doon. Men, sa namin kasi nag-underprice dito. Hindi, wag ka mag-underprice. Pag nang underprice ka, tatanggal sila. Joke lang. Hindi, bawal kasi. Undervalue mo. O pag in-underprice mo yan, tingin mo mapapapayin mo yan? Hindi. Kasi naranasan niya ng may 500 na lang ang barley, hindi mo mapapapayin yan. Okay? So, ganun siya, no? Show belief in the system. Ano yung nilatag ni IAM, dapat may belief ka. People copy what you do, not what you say. Yun nga sabi ko, baka lang hindi nila kasi alam. Kasi hindi pa nila nakikita kung paano mo siya gawin. Okay? So, example nito, no? Meron kami naging activity sa La Union. Parang training din to sa Team Blast. Actually, na-training na to nun sa Team Blast. Parang regarding sa Facebook group, yung posting. Kinabukasan ata nun, or kinakabukasan, nag-gather yung team namin. Ginawa namin sabay-sabay. Di ba? Ginawa namin yung magpo-post ka sa FB groups na may naghahanap ka ba ng kinemberlu. Ayan. Naghahanap ka ba ng ganon. Ayan. Nakita rin kasi namin na from our co-mentors, ayan, shout out kay Mentor Vanessa. Nakita ko ang dami nag-inquire sa kanya. Sabi ko, gawin namin to sa team nang sabay-sabay. O ginawa namin nang sabay-sabay, parehas po kaming na busy. Tapos, ang daming tanong ng mga members natin, mens, paano tong sasagot? Mens, paano yung dito? O, di ba? Nagkaroon pa kayo ng training. O, di ba? At least ngayon, alam na nilang sumagot. So, yun pala, kailangan, minsan, sabay-sabay niyong ginagawa or dapat pinapakita mo kung paano siya gawin. So, ayan kung mapansin niyo, busy ang lahat. Ayan. Then, building a strong team culture. Okay? So, accountability, positivity, growth mindset, and support system. Pwede bang tanggalin natin yung parang naglalamangan, parang, may sa amin kasi before, hindi, sige. Yun, tanggalin natin yung gano'n, yung parang lamangan. Pwede bang yung gawin nating culture, yung nagsusuporta bawat isa. Yung malilito ka na lang kung anong team to. Kasi nakita ko din to sa ibang team eh. Ayan, nakita ko din to sa ibang team na ganito yung ginagawa nila. Accountability. Kailangan accountable ka. Pag ito for example, yung member mo hindi pa pala alam kung paano mag-encode, baka kasi hindi mo pa pala naturuan. Ang dami po pumupunta sa IBC, hindi pa marunong mag-encode, nagagalit pa po sa staff namin. Kasi sabi, bakit hindi kayo mag-encode nito? ng pay-in o ibig sabihin, hindi natin naturuan yung members natin. So, dapat, mga mens, yung mga, parang nag-raise na ako ng concern sa IBC. Hindi. Tawag nito, turuan natin. Pagka-pay-in mo sa member mo, turuan mo. Kung alam mong user lang, baka malay mo mag-refer yan. Kasi nagustuhan ng member ng ng family niya. Tapos hindi mo pala tinuruan. O basta i-approach mo pa din. Kung ayaw, approach mo pa din. At least ginawa mo yung part mo. Naturuan siya. Yun sabi sa amin, hindi kasi siya tinuruan. Nagagalit pa sa amin.
Dahil 'di nung ba? sabi ko na So, sila, accountability. Kumita ka dun sa ano, pay in tapos hindi mo natuturuan. Then, positivity. Positive lang. Huwag niyo nang pag-usapan yung problema. Iwasan na natin 'yan. Iwasan na natin 'yan. Dapat ano, naka-look forward tayo sa mangyayari. Buti ko lang Vision. nagtatanap. Vision nyo sa team nyo. Tugon pa ka Vision ba? nyo na ganito yung magiging bahay ko, ganito yung magiging sasakyan ko, Ako ganito ba yung magiging buhay namin. Okay? And then growth mindset. Mangyayari yan kapag nagtiwala ka sa grupo mo. Growth mindset. For example, yun nga, ina-example kahapon ni Mentor Denny na yung kapag hindi ka nagtiwala sa grupo mo, sa member mo, for example, sa IBP, hindi yan matututong hindi yan matututong mag-IBP hanggat hindi mo pa siya pinapasubok. Yes, sa umpisa, talagang yan, may mali-mali. Ako nga dati 6'5", 5'6" yung 5'6" naging 6'5". Mens, kasama na po dun yung ID. 6'5" yung offer ko nun. Oh. Yung client pa yung marunong, mens, ay ma'am, di ba 5'6" yan? Oh, sa copper nun. Oh, 6'5", sabi ko. Pero, at least, ginawa ko kasi. At least, alam ko na yung susunod, mali pala yung ginawa ko. Tapos may isa pa sa amin, parang sabi, 67 micronutrients. Nabawasan pa ng isa. Nasaan yung napunta yung isa? Naging 67 na lang yung micronutrients. Oh, okay lang yun. At least, ginawa niya. Alam niya na sa susunod, mens, mali pala yung 67. Diba? So, ganun dapat. Growth mindset. Dapat meron ganun sa team mo na mangyayari yan kapag nagtiwala ka sa kanila. And then, support system. Okay? So, katulad ng sinabi ko, maglalatag ka, yes, maglalatag ka ng gagawin. Pero, ipapakita mo kung paano niya dapat gawin yun. Sa IBP man yan, sa prospecting man yan, sa flyering man yan, sa Facebook, boosting, ganyan, di ba? Posting. Okay? So, kailangan ipakita mo. Ayun. So, katulad yan, nag-ano po kami, nag-dream board po kami. Gumawa kami ng goal board. So, sabi kasi, mens, gawa ka ng goal board. Tapos, hindi mo pinakita kung paano gumawa ng goal board. So, pakita mo kung paano gumawa ng goal board. So, at least yan, di ba, nagkaroon sila ng vision kung paano gawin. Tapos, ayan, no, dito po sa amin sa La Union, may mga gatherings. Sa kaliwa na picture, ito po ay team day ng under our organization, under Mentor Rodsen, ayan, sa Supreme Aces. Nasa right naman, ayan, no, sa LU Tribes, ayan, kay Mentor Christian, yung nag-host sa atin. So, andun na, napapasa na sa kanila yung vision na dapat gawin natin sa grupo natin. Diba? So, very important yan yung nakikita-kita kayo, tapos, kunyari, nagchichikahan kayo, pero ang pinag-uusapan nyo na I am. Paunti-unti, pinapasok mo na. Gawin mo to, gawin mo yan. Hindi na namamalayan, nag-uusap lang kayo, pero mini-mentoring mo na pala. Ganun pala, 'di ba? So, yan, no? So, yung youth party namin, para po sa mga kabataan, nung naglabas ng incentive si I Am Worldwide. So, pagpasensyahan nyo na pag may nakikita kayo medyong young at heart. Ayan, young at heart. Di ba yung mga young at heart din dyan? May mga guidance ng mga parents. Diba? So, yan, no, youth party sa atin dito. So, and then, leave your team, be available and responsive. Baka kasi ikaw yung ilang days na bago pa sumagot. May ganyan kasi akong member eh. Sabi ko, ay nako. Kailangan pag chinat ka, dapat responsive ka, online ka, nandyan ka para sa grupo mo. Okay, guide. Sabi ko nga kanina, guide, don't control. So, i-guide mo lang sila. Kung hindi nila gawin yung pinapagawa mo, gawin mo. Tapos, pakita mo na ginagawa mo. Tapos, makikita niya kung anong resulta ng ginawa mo. Diba? Nagets ba? Parang umikot eh. Celebrate small wins. Ayan. Provide clear direction. So, your success grows when your team grows. Always remember, ito nasabi to ni VP, investment mo yung team mo. Investment mo yung bawat member sa team mo. Siyempre, anong ginagawa natin sa investment natin? Di ba pinapalago natin sila? Diba?
Pinapalago natin. For example, sa business, sa coffee shop ng ate ko, na-mention. Sa coffee shop ng ate ko, nag-i-invest siya sa upuan. Sa mesa, kailangan maganda yung mesa, kailangan ayos yung upuan. Kasi pag umupo yung tao dun, baka masira pa, mag-bad review pa. Same din sa atin. Yung bawat members natin, investment natin sila. So, papalaguin natin sila. Okay? Aalagaan natin sila. Ayun. Then, stepping up means sacrificing. Magsasacrifice ka talaga. Time, yung comfort mo, and even yung old habits. Pero question ko, yung time, di ba dati nag-work ka din naman? Nasa-sacrifice din naman yung time. Di ba? Nasa-sacrifice naman din yan eh. Minsan nga, di mo na nakikita eh, yung mga anak mo. Or yung family mo, yung parents mo. Magsasacrifice ka din naman. Dito nga sa IAM, pwede mo pang makita. Bakit? Kasi 'di ba, pwede mo nang gawin kahit saan si IAM eh. Pero magsasacrifice ka lang ng time. Attend ka ng trainings, imi-meet mo yung mga members mo. Kung gusto mo, gawin mong member yung family mo. Di nag-meet kayo, o 'di ba? Pwede rin 'yon. Pero may sacrifice talaga. Stepping up, yung sa time, masasacrifice mo. Yung comfort mo, dati nanonood ka ng Netflix, dati mahaba yung tulog mo, dati yung mga kinakain mo ganito, ngayon nagsasacrifice ka ng sa food mo, binabawasan mo kasi kailangan mo mag-invest for your team. Nagba-budget ka, 'di ba? Okay lang 'yun. At least 'di ba nagiging healthy ka, nagfa-fasting ka na, 'di ba? Old habits. Ano yung mga old habits na hindi maganda sa atin? Diba? So, tatanggalin natin yan. Isa-sacrifice natin yan. Para mag-step up tayo at mag-grow yung team natin. So, reminder, growth requires change. Ito na lang. Diba, dati kung ano man yung ginagawa mo dati, ano ba yung income na nakukuha mo dyan? Diba, ganun sa IBP natin? Diba, fix pa din? So, minsan tinatamad na tayong pumasok sa work. Minsan, bara-bara na lang yung trabaho natin. 'Di ba? Tapos ganun kasi yung income natin, fix lang. Oh. Kung may baguhin ka sa ginagawa mo, 'di ba may magbabago din? May magbabago din sa income, exponentially lumalaki, 'di ba? Kumikita ng kayang kumita ng 6 digits in a month, in weeks, which is nagawa na ng mga top mentors natin 'yon. Okay? Ayan. Then, action plan. Ayan, malapit na din tayo. Uy, naka 1 hour tayo. Exact. Ayan. Action plan. Ito yung gagawin natin. Una, mag-set tayo ng weekly goals. Identify your daily actions. Track mo yung results mo. Adjust and improve. So, ito, sa madaling sabi, monitoring. O, di ba? Ilang beses niya na itong narinig. Monitoring. Kailangan lang natin mag-monitor ng ginagawa natin. Track natin, ito pala hindi effective. Yung sagot ko dito, hindi effective. Ito pala dapat yung gagawin ko. So, hindi ka kasi mag-i-improve kung hindi mo siya tinatrack. So, very important na maging corrective tayo dito. Okay? So, enhance natin yung personality na yon. Okay? Ulitin ko, set weekly goals, identify your daily actions, ano ba yung ginagawa mo everyday, or ano dapat yung gagawin mo everyday, track your results, pag ito yung ginawa ko, ano yung nangyari, ano yung bunga, then kung hindi siya maganda, adjust mo. Adjust mo and improve mo. Kung hindi mo alam kung paano improve, mamiso ka. Diba? Parang bihira na lang yung mamimiso. Diba? So, ganun dapat. Pag in-adjust mo, pag hindi maganda, adjust mo, improve ka. Improve mo yung action mo. So, challenge for the next 7 days. So, po tayo, mamaya magpipicture po tayo. So, mamaya titignan natin kung nagagawa po ito. So, makikita po yung mga bawat, huwag kayong maglilive So, makikita po kung ginagawa nyo po ito. So, kailangan kasi i-post din sa Facebook. May nag-live na isa, naku po. Ayan, nagtago na. Hindi. Ito naman, para naman to sa atin, di ba? Pag kumita ka naman, hindi naman yan sa mentor mo mapupunta. Sa'yo naman yan. Di ba? Sa yung income naman yan. So, show up daily.
Do your power actions and help at least one. One na lang yan na. One. One team member. So, bukod yan sa IOM 5 na ginagawa mo, ito idagdag mo. Okay? Para naman sa growth mo to. Growth mo ito growth mo at sa growth ng team mo. Show up daily, do your power actions, and help at least one team member every day. Every day yan baka sabi mo sa 7 days yan. Isa lang yung member na tinutulungan. Pero pwede naman, di ba? Kung isa pa lang talaga, di focus mo siya. Di ba? So, ano nga ba itong mga power actions? Ito yan, daily power actions. Reach out to new prospects. Parang IOM 5 lang to. Follow up with existing leads. So, ito ma-share ko sa inyo. Naranasan ko mag-boost last year. Diba? Basta, anong year na yon? Basta yung year na yon, may nag-boosting ako sa Facebook. Dami nag-inquire. Tapos, may napiin ako doon sa boost na yon. Tapos, after ng boosting ko na yon, hindi ko na pinansin. Yun yung mali ko. Hindi ko na pinansin, hindi ko na binalikan yung mga nag-inquire. Tapos malaman-laman ko, may pumunta sa IBC dito sa La Union. Sabi ko, di ba ikaw yung nakausap ko sa Facebook? Oo, member na ako. Napa-member ako nung from Visayas. Visayas ba o Mindanao? Ang sakit. Di ba taga La Union lang? Tapos taga Visayas yung yung nagpa-member sa kanya. Tapos nakausap ko na din siya before. Di ba? So, hindi ko na follow up. So, wag niyo po akong gagayahin doon. Follow up existing leads. Very important po yan. Sabi nga ni Mentor TJ, hanggat hindi ka pa nabablock, hanggat hindi ka pa ina-unfriend, go lang. Push mo lang yan. Okay? And then post value-driven content. Lagi yan sa atin sinasabi. Huwag tayo magpo-post ng problema. Baka ang ginagawa mo, nagpo-post ka pa sa Facebook, naniningil ng utang. Doon ka pa sa Facebook naniningil. Naku po. O baka naman sa kung ano man yung races ng Pilipinas ngayon. Baka yun pa yung doon tayo nagfo-focus na pinopost. Yes, okay na alam mo yun. Okay? Mas magandang alam mo yung nangyayari. Pero wag mo na i-post. Okay? Kasi mangyayari, yung iba na tao na hindi naman taga-Pilipinas, sasabihin, ay, puro problema to. Puro problema ang iniisip nito, parang ayoko mag-join dito. It's not giving. Gen Z. Post value-driven content and engage with your community. Lagi ka dapat magpakita sa grupo mo. Okay? So, eto, last na to. Okay? Familiar po ba kayo dito? Sino po ba to? Pwede bang pa-type sa chat box? Sino kaya ito? Sino to? Ayan, pwede bang pa-type sa chat box? Yung naghati ng ng dagat. Ayan. Si Moses. Tama si Moses to. So, familiar kayo sa story ni Moses. Pag familiar kayo, pwede ko nang i-enter. Hindi. Di ba si Moses, siya yung inassign. Inassign talaga. Inassign ni Jesus inassign ni Lord na magpalaya sa mga Israelites. Siya yung di ba? Siya yung inassign. Ikaw ang magiging daan sa kanila na para makalaya sa Egypt. Ngayon, ang thinking ni Moses noon, bakit ako? Bakit ako? Hindi naman ako magaling. Hindi naman ako magaling magsalita. Hindi naman ako parang tawag nito, hindi naman, wala akong value. Parang ganun siya eh. Wala akong value. Bakit kailangan ako? Hindi ako magaling magsalita, hindi ako fluent sa kanila, baka walang maniwala sa akin. 'Di ba? Yun yung niya, thinking niya. Pero bakit siya pa din yung pinili? Ikaw pa din. Ikaw pa din ang pipiliin ko. Pero, yun nga kung napansin nyo, sa umpisa, puro doubts si Moses. Ayaw niyang gawin. Ayaw niyang gawin yung pinapagawa sa kanya. Pero siya yung naging kilala sa Bible, tama? Isa siya sa kilalang character sa Bible. Bakit? Kasi siya yung nagpalaya nga sa Israelites. In-overcome niya yun. Bakit? Kasi nandyan naman siya. Ba't siya matatakot? Nandyan naman siya. Tinulungan naman siya. Sinuportahan naman siya. Diba? So, ang ending,
may dumating na mga flakes, yan, mga hindi magagandang nangyari dun sa lugar na yon. Tapos, napalaya niya yung mga Israelites doon sa lugar na yon. 'Di ba? Naging free sila, na-freed sila. Maraming hindi naniwala sa kanya, maraming nag-doubt sa kanya, pero ang ending na okay naman, 'di ba? Na free naman sila. Now, anong lesson doon? Baka nandun ka sa part na nagda-doubt ka sa sarili mo. Katulad ko noon, sabi ko nga mahiyain ako eh. Mahiyain ako, di naman ako magaling sa ganyan, di ako magaling magsalita ng mga wisdom, ganyan-ganyan. Bakit ako? Bakit kailangan ako ang Teka lang, naririnig niyo ba yung aso? Hindi naman. Okay naman. Narinig, okay. Bakit ako? Bakit kailangan ako yung mag-step up sa kanila? Eh, bata ako. Mahiyain ako. Hindi naman ako magaling dyan. Oh, puro doubts ako nun. Diba? Pero, kailangan pa rin natin mag-step up. So, yung mga resulta na nakuha natin, kasi nag-step up tayo and ginaid tayo. Ayan. Ginaid tayo, hindi lang ng mga mentors natin, kundi pati siya. Diba? Pati siya. Ginaid tayo. Ang laki ng pwede niyang i-provide sa'yo, ba't ka matatakot? Diba? So, yun ha. Na notes niyo yung mga natin dapat gawin, yung challenge ko sa inyo na for the next 7 days, ganito yung mga actions na gagawin natin. So, yan na, I believe nandito yung mga mentors ng iba. So, mga mens, paki-monitor po kung ginawa nyo. So, mamaya magpipicture tayo, mag-open camera kayo, magpakita kayo mamaya. Kasi, imo-monitor po yan. Hindi, huwag kayong matakot. Sabi nga, di ba? Katulad sinabi ko kanina, kailangan natin mag-grow. Bumalik na yung isa, naging na tayo, 87. Kanina, naging 86 eh. Ayan, so yun lang. Thank you so much and hopefully, no, may nakuha kayo sa akin, no? So, na lang, back to our host na lang. Ayan. Ayan, so thank you so much, Mentor Alia, no? Grabe, ang daming insight and wisdom, no, na ipasa sa atin.